Itaas po natin muli ang ating mga kamay. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Napakabuti mo, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Oh, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Sanctuary for you. Sanctuary for you. Amen. Purihin ang Diyos. Handa na po ba tayo umawit sa ating Panginoon? Amen. Amen. Nakakatuwa naman po't napakarami natin dito sa loob. Praise the Amen Lord. po ba? Amen. Amen. Tayo po sumayaw sa ating Panginoon. Amen. Purihin ang Diyos. Sige po, ipalakpak po natin ang ating mga kamay. Amen. Tayo po umawit at sumayaw sa ating Panginoon. Hallelujah! It's a great thing to serve the Lord. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. Walking in the light of God. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. Walking in the light of
Ang sarap pong sumayo sa ating Panginoon. Amen. Amen? Amen. Pagpapalain kayo ni Lord sa paglabas niyo rito sa simbang ito. Amen. Lalo po mga prayer request nyo, angkinin nyo na. Amen. Kaloob na ni Lord. Amen. Purihin ng Diyos. Sige po, muli po, itaas po natin ating mga kamay. Purihin ka, Panginoon. Narito kami sa iyong harapan, Panginoon. Magpupuri at sasamba sa iyo. Dahil ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang sabi po sa awit, talata 31, kabanata 5, sa iyong kamay ipinagkakatiwala ko ang aking buhay at sa aking ibibigay ang iyong kaligtasan. Ikaw ang Diyos na mapagkakatiwalaan. Amen? Purihin ka, Panginoon. Panginoon, narito kami sa iyong harapan. Dumudulong dahil ikaw lamang po ang aming sasambahin, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, ikaw ang aking buhay. Ikaw ang gabay at patnubay sa buhay.
God be the glory.
dakilang El Shaddai, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Ikaw ang Diyos na nalalaman ang laman ng aming isipan, nakikita ang aming kalooban. Lumalapit kami sa iyo, Ama, at buong pusong nagpapakumbaba at aming inaamin na kami ay nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. At sa banal na dugo ng bugtong mong anak na sa Jesucristong nag-alay ng kanyang buhay para sa aming katubusan, dalangin po namin, linisin mo kami, Ama, sa taglay po naming karumihan. Panginoong Jesus, dalangin po namin sa mga sandali pong ito, alisin mo ang taglay po naming karumihan at dalangin po namin, ipagkaloob mo sa amin ang mga salita mo na magtutuwid ng aming buhay, mag-aayos ng aming mga pagkakamali at bigyan mo kami ng pangunawa sa mga salita mong ibabahagi po sa amin. Loobin nawa, Panginoong Hesus, na sa dako po nito sa aming pagdisan, taglay po namin, O Diyos, ang mga aral na nagmumula po sa iyo, na patuloy, O Diyos, na mag-aakay sa amin upang magawa namin ang mabuti para sa karangalan ng iyong pangalan. Dumadalangin kami na buksan mo nawa ang pintuan ng puso mo, dinggin ang dalangin ng bawat isang naririto ngayon, O Diyos, at tulad, Ama, ng pagkaloob mo sa amin, ng bugtong mong anak na sa Jesucristo para sa aming kaligtasan, ipagkaloob mo rin nawa ang kahilingan ng bawat isa sa ngalan ng Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig. Pag-ibig siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa, ang siyang nagtulong sa ating buhay, liwanag sa dilim at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailanpaman. Sa puso't diwa, tayo'y isa lamang,
At ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Marcos, Kabanata po ay 7, simula mga talata 16 hanggang 14 hanggang sa susunod na mga talata. Muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Ang may pandinig ay makinig." Iniwan ni Jesus ang mga tao at nang makapasok sa bahay, siya'y tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinhaga. "Kayo man ba'y walang ring pangunawa?" tugon ni Jesus. "Hindi ba ninyong alam na hindi nakapagpaparumi sa tao ang kinakain niya? Sapagkat hindi naman pumapasok iyon sa kanyang puso kundi sa tiyan at pagkatapos ay idinudumi." Sa pagsasabi nito, para nang ipinahayag ni Jesus na maaaring kanin ang lahat ng pagkain. Nagpatuloy siya ng pagsasalita. Ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, sapagkat sa loob sa puso ng tao nagmumula ang masamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan, at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siya'y nagpaparumi sa kanya. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang ating buhay at makapangyarihang Diyos. Hallelujah, glory to God. Hallelujah. Sige po, pwede na silang maupo. Isang mapagpala at magandang hapon po sa inyong lahat. Yan. At muli sa hapon pong ito ay patuloy po natin pagnilayan ang salita po ng Diyos na patuloy po na naglalagay ng puso po natin sa harapan ng Diyos sa tamang pagiging kalalagayan ng puso natin sa harapan ng ating Panginoong Hesukristo, na alam po natin tanging salita po ng Diyos ang pwede po na patuloy po na magiging gabay po natin para patuloy tayo mabuhay ayon sa panuntunan po ng Diyos. Amen? Sinong nais dinggin ng Diyos ang kanyang dalangin ngayon? Naniniwala ba kayong diringgin ng Diyos ang ating dalangin? Handa ang Diyos ibigay lagi ang ating dalangin. Amen? Handa niya po yan tugunin, mga kapatid, sa Panginoong Hesus. Subalit dito po sa Ebanghelyo po na ating pinakinggan, mga kapatid, sa ating Hesukristo, may sinasabi po dito na ipinapakita ng sabi ng ating Panginoong Hesukristo, "Unawain ninyo ang aking sasabihin." Unawain ninyo. At ano yung nais iparating sa kanila ng Panginoong Hesus? Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang nagmumula sa kanya. Amen? Yung salitang nagpaparumi. Amen? Ang sabi po, meron pong na kung saan ay nakapagpaparumi sa tao sa paningin ng Diyos. Amen? Sino pong gustong maging marumi sa paningin ng Diyos? Wala. Amen? Nais natin na tayong lahat ay magiging kalugod-lugod sa paningin ng ating Diyos. Amen? Yan po ang hangarin po natin. Subalit alam po natin, bawat ginagawa natin ay may kinalaman ito. May kinalaman ang ating puso. Amen? Sa bawat ginagawa po natin, mga kapatid, alam po natin yan ay nagpapakita o nagpapahayag kung ano mayroon sa puso po ng bawat tao. Yan, sabi po dyan, ang nagpaparumi sa tao, hindi yung pumapasok sa kanyang tiyan, kundi yung pumapasok sa kanyang puso. Amen?
Nagiging marumi lang ang puso ng tao kapag marumi ang ipinapasok mo diyan. Amen? Pero kapag po mabuti ang ipinapasok mo diyan, magiging mabuti yan. Kaya sabi po, mabuti ang sinasabi ng isang tao kasi puno ng kabutihan ng kanyang puso. Masama ang sinasabi ng isang tao kasi puno ng kasamaan ang kanyang puso. Yan, nakadepende po yung pagiging kalalagayan ng puso po natin sa harapan ng Diyos ay nakadepende kung ano ang pinapasok mo diyan. Amen? Pero kung nais natin mapuno iyan ng kabutihan na nais po ng Diyos, isa lang ang dapat lagi natin iniimbak sa puso pong iyan, kapatid, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Amen. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang tao ay nakatingin sa panlabas. Amen. Maraming taglay ang taong panlabas na kaakit-akit sa ating paningin. Amen. Kaakit-akit sa ating paningin. Subalit mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, minsan ang pagkatao ng isang tao ay minsan yung ating batayan ay kung ano yung kanyang tayo sa mundong ito. Amen? Kung ano ang kanyang ayos, mga kapatid, kung anong panlabas meron siya, kung anong taglay ng tao sa daigdig po na ito. Subalit ang Diyos, isa lang ang kanyang batayan sa pagkatao ng tao, puso lang. Amen? Ang Diyos ay laging nakatingin sa puso ng bawat isa po sa atin. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya dito po may ipinapakita po dito ang ating Panginoong Jesucristo, ano ba talaga ang nakapagpaparumi sa tao sa paningin ng Diyos. Amen. Tinatanong nila ang ating Panginoon nung sandali po na yan at pinapaliwanag ng ating Panginoong Jesucristo, ito yung nagpaparumi sa tao sa paningin po ng Diyos sapagkat alam po natin mga kapatid, ang puso ang umuudyok sa atin. Amen? Ano mang ginagawa natin sa buhay po natin, ano mang ang ating mga kinikilos, udyok iyan ng kung ano meron sa puso po natin. Amen? Kaya dyan po, yan ang basihan ng ating Panginoong Jesucristo, na ang sabi po dyan, isa sa nakapagpaparumi sa paningin ng Diyos sa puso po ng tao, mga kapatid, na mayroon sa puso ng tao nagpaparumi sa paningin ng Diyos, ang sabi po dyan ay magnakaw o gawain ng pagnanakaw. Amen? Pagnanakaw, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo. Ito po yung bagay na kung saan alam natin, hindi sa'yo kinukuha mo na wala kang paalam. Amen? Na minsan mga kapatid, hindi sa iyo pero inaari mong iyo. Amen. Na sa atin po, marami po sa atin na kung saan alam naman natin mga taong masyadong believe sa kanilang sarili. Amen. Dahil sa sipag meron sila, talinong meron sila, mga abilidad na meron po sila, na mga tao na dahil po dyan sa kanilang mga taglay na iyan minsan, ay makikita natin na naaabot nila yung gusto nilang abutin. Amen? Mga taong nararating nila minsan yung mga tagumpay na gusto nilang marating nila sa kanilang buhay. Na sa pamamagitan po ng mga taglay nito ng tao, mga kapatid, minsan naaabot nila po yung tagumpay na hindi galing sa iba. Amen? Kundi tagumpay na mismo sila ang may gawa sa buhay po nila. Na minsan yung mga tagumpay na nakakamit nila sa kanilang buhay ay tila baga minsan walang kinalaman ang Diyos. Kaya nasasabi ng tao, bunga iyan ng aking sariling sikap. Amen? Bunga iyan ng kung ano mayroon ako at kung ano ang ginagawa ko sa buhay ko. Amen? Meron ba ditong magnanakaw sa inyo? Wala di po ba? Ayan. Nais ko pong ipakita po sa inyo, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo. Dito po sa Aklat ng Bilang, kabanata po ay 20 at talata po ay 7. May sinabi po rito, sinabi ni Yahweh kay Moises, dalhin mo ang tungkod ni Aaron at isama ninyo ni Aaron ang buong bayan sa harapan ng malaking bato.
Pagdating doon, magsalita ka sa bato at lalabas ang tubig para sa bayan at sa kanilang kawan. Kinuha nga ni Moises ang tungkod sa harap ng kaba ng tipan. Tinipon nina Moises at Aaron sa harapan ng malaking bato ang buong bayan. Sinabi niya, "Makinig kayo, mga mapaghimagsik. Ibig ba ninyong magpabukal kami ng tubig mula sa batong ito?" Ulitin ko po yung salita na sinabi dito. Ibig ba ninyong magpabukal kami ng tubig mula sa batong ito? Pagkasabi noon, makalawang pinalo ni Moises ang bato sa pamamagitan ng tungkod. Bumukal ang masaganang tubig at nakainom ang bayan pati ang kanilang kawan. Amen? Ngunit pinagsabihan ni Yahweh sina Moises at Aaron. Wika niya, "Dahil sa kakulangan ninyong pagtitiwala na ipakilala ang aking kabanalan sa harapan ng bayan, hindi kayo makakarating sa lupaing ibibigay ko sa kanila." Ano ang dahilan? Dito po, ang sabi ng Diyos kay Moises, dalhin mo ang bayan doon sa malaking bato at kausapin mo ang malaking bato. Amen? At kapag ginawa yun ni Moises, ang Diyos ay magpapalabas ng tubig buhat sa bato pong iyon. Amen? Magpapalabas ng tubig. Subalit mga kapatid sa ating Jesucristo, hindi po sinabi ni Moises sa mga taong, ibig nyo ba na ang Diyos ay magpalabas ng tubig buhat sa batong ito? Amen. Na ang sabi ng Diyos, kausapin mo yung batong iyon at lalabas ang tubig. Amen. Sino magpapalabas ng tubig kapag kinausap ni Moises yung bato? Ang Diyos. Amen. Pero nung sandali na yan, mga kapatid, ang sabi ni Moises, ibig nyo bang magpalabas kami? Wow. Hindi ang Diyos ang gagawa, sila. Amen? Hindi nila pinapakilala nung sandali na yan, yung magagawa ng Diyos, kundi ang kanilang ipinagmamalaki ni Moises nung sandali na yan, ay ang kanyang magagawa. Kaya ang sabi ng Diyos, nagkulang kang ipakilala sa bayan ang aking kabanalan. Amen? Anong ibig ipakita po dito? Nung sandali po na yan, ang kinuha ni Moises nung sandali na yan ay yung glory na dapat sa Diyos inangkin niya nung sabihin niyang, ibig niyo bang kami ang magpalabas? Amen? Na minsan, yan ang ininanakaw natin sa buhay natin. Yung glory, kaluwalhatian na para sa Diyos, na minsan sa mga tagumpay na ating nakakamit sa buhay natin, minsan nasasabi natin, bunga ito ng akin. Bunga ito ng akin. Walang kinalaman ang Diyos dito. Amen? Na tila baga mga kapatid sa ating Jesucristo, minsan madalas nating nakawin yung glory para sa Diyos. Tingnan niyo po yung mayamang hangal. Amen? Yung mayamang hangal, nung siya po ay yumaman na ano lang ang sabi niya, ngayon mayaman na ako. Hindi na ako kukulangin habang ako nabubuhay. Kaya wala na akong gagawin kundi magsaya na lang. Gawin ang ganito. Naalala ba ng mayaman, ngayon mayaman na ako, maghahandog ako sa Diyos. Pasasalamatan ko ang Diyos. Wala, lahat inangkin niya. Amen? Nakakalimutan natin madalas ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siya po kapatid, alam natin may dahilan ng lahat ng iyan. Kaya si San Pablo, ang sulat ni San Pablo, diyan po sa Aklat ng Pilipos, Kabanata 4 at talata po ay 5 mga kapatid, at talata 13, ang laging sinasabi po ni Pablo, ang lahat na ito ay magagawa ko dahil sa lakas na ibinibigay ni Jesucristo. Dahil sa lakas.
Doon inaamin ni Pablo, wala siyang magagawa kung wala ang tulong ng Diyos. Lahat ng nagaganap sa buhay niya, ang sabi niya, ang dahilan ay ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Wala siyang inaangkin, kundi lahat ng sandali na yan ay mula sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. At itong madalas na ninanakaw natin. Amen? Na maraming pagpapala, minsan ibinibigay ang Diyos tagumpay sa buhay po natin, pero minsan hindi man lang natin napasalamatan ang Diyos, mas inuuna natin ang kasiyahan. Amen? Blow out muna ako. Amen. Kaya minsan tagumpay ko, tagumpay mo, kung anong tinataas natin, simbolo ng tagumpay, hindi ang Diyos. Amen? Na masasabi natin, ang lahat ng ito, ang isang dahilan lang ng lahat na ito, ay walang iba, kundi ang Diyos nagbibigay sa akin ng buhay at kalakasan araw-araw. Purihin po natin ang ating Jesucristo na huwag natin nakawin iyan sa Diyos. Amen? Kinakailangan araw-araw, anumang nagaganap sa atin sa maghapon, bago tayo matulog, maibalik natin ang papuri na yan sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin po natin ang ating Jesucristo dahil para po sa Kanya iyan na dito po, isa po yan kasalanan na minsan natatanaw na sinasabi po na minsan hindi naman tayo nagnanakaw, hindi naman tayo kumukuha minsan nang hindi naman po atin, di po ba? Dahil alam naman po natin, hindi ko nakala magnakaw, masipag ako, hindi ako nagkukulang, di po ba? Kumikita po ako, pero minsan nakakalimutan natin na ang lahat ng iyan mayroon tayong tinatamasa dahil sa grasya at pagmamahal ng Diyos sa buhay po natin. Pangalawa po dyan, ang sabi po ay, huwag kayo, ang sabi po ay ang salitang pumatay. Amen? Ang nagpaparumi po sa tao, ang sabi po dyan po ay yung salita na pagpatay. Kayo po ba'y mamamatay tao? Meron bang mamamatay tao dito? Wala naman, di po ba? Pero kung atin pong babatayan ng talaga ang salita po ng Diyos, sinasabi ng salita ng Diyos sa unang sulat ni San Juan, Kabanata 4 at talata po ay 20, ang sabi diyan, ang napupuot sa kanyang kapwa ay mamamatay tao. Amen? Ang napupuot sa kanyang kapwa ay mamamatay tao. Bakit po? Ang pagkapuot po ay pagpatay ng kabutihan na maaari nating gawin para magbigay ng buhay. Amen? Yung pagkapuot po, ulitin ko po, ay ang pagkapuot ay pagpatay sa kabutihan na maaari nating gawin doon sa taong kinapupuotan natin. Amen? Marami magkakaibigan na kung anumang meron sa akin, para iyan sa iyo. Di po ba? Pero minsan, kapag nagkagalit, di po ba? Minsan kapag nagkagalit, minsan kahit sa burol, ayaw nang dumalaw. Di po ba? Totoo po yan mga kapatid sa ating Jesucristo. Nangyayari po ang lahat po na yan na minsan mga kapatid, maraming magkakaibigan, andyan dyan nagtutulungan na sinasabi bilang kaibigan, andyan dyan ako lagi para po sa iyo. Pero minsan may mga simpleng bagay na hindi napagsusunduan, mga kapatid sa ating Jesucristo, na yung mga simpleng bagay lang minsan humahantong na sa panghabang buhay na pagkasira ng kanilang ugnayan. Amen? Na minsan, alam po natin, nung magkaibigan kayo, lahat ng kung anong makakabuti sa kanya, handa mong ibigay. Pero nung nasira ang inyong relasyon minsan, kahit nakikita mo na naghihirap, ayaw mong tulungan. Amen? Ayaw nating tulungan. Yung mabuting dati nating ginagawa, yun ang ating pinapatay. Yung makakatulong para sa kanila, para na kung saan sila ay mabuhay pa, mabigyan ng magandang buhay, minsan yun ang ating pinapatay. Na para sa Diyos, yung mabuting pinapatay natin na magagawa para sa kanila, pagpatay na rin iyon para sa kanila. Di po ba? Kapag yung mabuti na hindi na magagawa mo at hindi mo ginagawa sa iyong kapwa, parang pagpatay na rin po iyon. Amen. Sa Diyos,
ang tingin ng Diyos dyan ay parang pagpatay na rin po natin iyon sa kanila. Diba? Sabi nung mayaman, anong dapat kong gawin para magkamit ng buhay na walang hanggan? Sabi ni Lord, alam mo ang mga utos. Diba? Huwag kang gaganito, huwag kang gagawa ng ganito. Ang isa po doon na sinabi, huwag kang papatay. Diba? Ang sabi ng mayaman, buhat pa sa aking pagkabata, nagawa ko na iyan. Diba? Buhat pa sa aking pagkabata, nagawa ko na iyan. Anong ipinapahatid ng mayaman na yun ang salita niya? Buhat pa sa pagkabata ko, ginawa ko na iyan. Ipinaparating ng mayaman na to, buhat sa aking pagkabata, wala akong naging kagalit. Wala akong naging kaaway. Amen? Kasi kung buhat pagkabata, wala siyang naging kaaway, isa lang ibig sabihin niyan, wala siyang pinagkaitan ng mabuting na dapat niyang gawin sa taong nangangailangan ng kabutihan. Purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Para na kung saan, yung bagay nito, ang sabi, huwag kang pumatay at ang pagkapuot sa ating kapwa, ang sabi ng Diyos, para sa Diyos po, yung mapuot ka lang sa iyong kapwa, ay pagpatay na yan sa Diyos. Para po yan, mga kapatid, ay maiwasan po natin. Ang sabi po dito sa Ebanghelyo ni San Mateo, kabanata po ay 5, at talata po ay 14 na po at 3, ito ang sinasabi, pakinggan po natin. Narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuutan mo ang iyong kaaway. Diba? Ang sabi ito dati ang naririnig ninyong turo sa inyo. Ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuutan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sinasabi ko. Pag sinabi, ngunit ito naman, sabi ng Jesucristo, ito naman yung sinasabi ko sa inyo. Amen? Ang sabi niya, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Purihin natin ang ating Jesucristo. Ang sabi ng Panginoong Hesus, di ba, tinuruan tayo ni Jesus na manalangin. Kahapon niya ang Ebanghelyo tungkol sa panalangin. Kapag tayo manalangin, ano sabihin natin? Ama namin. Kung tayo tinatawag natin ang Diyos, Ama natin, hindi anak ikaw. Amen. Tayo ay kanyang anak. Kaya sabi po dito, kung gumagawa tayo ng mabuti, anak ka nga ng Diyos. Amen. Na para po magawa natin ang mabuti at yung kasalanan ng pagpatay na minsan ay sa pamamagitan pa lang ng pagkapuot natin sa ating kapwa, pagpatay na iyan para sa Diyos. Ang sabi niya ng ating Jesucristo, para maiwasan natin yung kasalanang iyan, ang sabi niya, ibigin ninyo ang inyong kaaway. Idalangin niyo silang pagpalain ng Diyos. Amen? Upang kayo'y maging tunay na anak ng Diyos. Dahil ang Diyos na ating amang nasa langit, ang sabi niya, wala siyang pinipili, pinasisikat niya ang araw, amen, sa makasalanan at sa mabuti at sa masama, pantay-pantay. Kaya ito ang nais ng ating Panginoon. Amen? Kung iibigin natin ang ating kaaway, hindi tayo magiging mamamatay tao sa paningin ng Diyos. Amen. Sinong gusto maging mamamatay tao sa paningin ng Diyos? Diba? Kung ayaw natin magiging mamamatay tao sa paningin ng Diyos, anong gagawin natin? Magpatawad. Amen? Sabihin mo sa kaaway mo mamaya, pinatatawad na kita. Amen? Sasabihin sa iyo, anong nakain mo? Di ba? Pero isa lang masasabi mo, dahil ako'y anak ng Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. At bilang anak ng Diyos, marapat lang gawin po natin iyan upang matularan natin ang ating amang nasa langit.
Muli, palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah, glory to God. Pangatlo po mga kapatid sa ating Panginoong Hesukristo, ang sabi po dyan ay mga lunya. Di ba? Yung pangangalunya. Minsan po, tingnan niyo po, maraming mga magulang na nagpundar ng magandang pangalan. Amen? Mga magulang na kinikilala minsan sa ating lugar, sa ating mga barangay, nirerespeto ng mga tao dahil sa mga kabutihan na ginagawa. Amen? Pero minsan may mga anak na minsan na masasabi natin mga suwail na anak. Amen? Na minsan kapag yung isang anak ay gumagawa ng hindi maganda, kaninong pangalan ang kinakalagkad niya sa kahihiyan? Pangalan ng magulang. Pangalan ng magulang ang nasisira, hindi naman yung pangalan ng bata pong iyon. Amen? Kundi pangalan ng magulang ang kanyang sinisira, mga kapatid. Minsan po, sa mag-asawa, kapag ang asawa ay gumagawa ng hindi maganda, kaninong pangalan ang kinakaladkad niya? Kasama rin pangalan ng kanyang asawa doon. Amen? Hindi lang yung pangalan niya nasisira, kundi pati yung pangalan ng kanyang asawa kasama doon sa nasisira, sa ginagawa niyang hindi maganda. Na ang sabi po mga kapatid ay ang ganito. Ang sabi sa unang Korinto, kabanata po ay 6, talata po ay 11, sinasabi po ng salita ng Diyos ang ganito po, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talaga inyo, kundi sa Diyos. Amen. Ang inyong katawan ay hindi talaga inyo, kundi sa Diyos. Kapag may ikaw, halimbawa, ikaw at ang asawa mo, yung katawan mo, hindi na iyo iyan. Katawan iyan ng asawa mo. Amen? Iisa na kayo, mga kapatid. Ngayon dito po sa ating Panginoong Kristo, kung ang ating katawang ito ay katawan ito ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. At tayo nakipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, kapag yung katawan na ito ay tayo ginagamit natin sa paggawa ng mali. Amen. Pangangalo niya, yung katawan na to, kung hahayaan natin ito na ipailalim sa kasalanan, tayo po ay nangangalunya. Amen. Nangangalunya po tayo. Bakit po? Kasi yung katawan na to ay sa Panginoong Hesus. Kung ito'y nasa Panginoong Hesukristo, hindi dapat ito ginagamit para sa kasalanan. Hindi ito dapat magiging pagmamay-ari ng kasalanan kasi pagmamay-ari ito ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kapag ito ay pinapagamit mo sa kasalanan, nangangalunya ka. Kukuha niyo po. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Nangangalunya po tayo, mga kapatid, sa ating Panginoong Hesukristo. Tingnan niyo lang po. Kaninong pangalan ang nilalapastangan natin? Amen. Kapag pinapagamit natin ito sa kasalanan. Amen. Ang pangalan ng Panginoong Hesus ang ating nilalapastangan. Ang pangalan ni Hesukristo ang ating sinisira. Kung matatanaw lang natin iyan sa buhay po natin, na kapag ang sabi nga po sa sulat ni Pablo sa Aklat ng Roma, Kabanata 6, talata po ay 13, huwag ninyong ipailalim ang alinmang bahagi ng inyong katawan sa kasalanan para gamitin sa kasamaan, bagkus ipailalim ninyo sa kapangyarihan ni Kristo para magamit sa kanyang katwiran. Amen? Para magamit sa kanyang katwiran. Kung natatanaw lang natin na kapag tayo po'y gumagawa ng kamalian, ng kasalanan, mga kapatid, ay nalalapastangan natin ang pangalan ni Kristo, nasisira natin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, siguro magkakaroon tayo ng takot. Amen? Mahihiya tayong gawin iyan sa harapan ng ating Panginoong Hesukristo kasi paglapastangan iyan sa kanyang pangalan. Na dapat matanaw din natin iyan sa buhay po natin.
Amen? Matanaw po natin iyan nang ang buhay meron po tayo, mailayo natin sa nakapagpaparumi sa paningin ng ating Diyos. Purihin po natin ang ating Penso Kristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Hesus. Na minsan hindi lang naman nangalunya ka, di ba? Ang ibig sabihin, minsan nangalunya tayo, hindi mo asawa, nakikisama kasi hindi mo asawa. Dito po, hindi po yun lang ang tinutukoy ng Penso Kristo, kundi kapag yung ating katawan na to ay hinahayaan nating gamitin sa kasalan o sa kasamaan, pangangalunya iyan. Amen? Na yung katawan na yan, ipinapagamit natin na kay Kristo po iyan. Amen? Ang sabi po sa aklat ni Santiago, kabanata po ay 4, palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kabanata po ay 4 at talata po ay 17. Ayon po dito sa sulat ni Santiago po, ito ang kanyang sinasabi. Kabanata 4 at talata po ay 17. Mali ata yung pagkasulat ko. Ang sabi po ron mga kapatid ay ang ganito, ang nakakaalam ng mabuting dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa ay nagkakasala. Ang nakakaalam ng mabuting niyang gawin, ngunit hindi ginagawa ay nagkakasala. Alam mo ito mabuti. Pero yung mabuti na yon, yung pagkakataong iyon, hindi mo nagawa yung mabuting iyon. Hindi mo nagawa, nagkasala ka. Amen? Kaya kung nakaligtaan mo lang gawin yung mabuti ng oras na yan, nagkakasala na tayo sa Diyos, gaano pa kung mismo yung ating katawan ay nakikiapid mismo sa kasalanan. Amen? Minsan di po ba, meron ka namang maitutulong, pero minsan ipinagkakait natin. Nawaan niyo po. Kaya minsan sa ikinakalungkot ko po, na ulitin po sa inyo, minsan po sa Pinas po, maraming minsan umaakyat sa mga sasakyan. Kung sasakay ka minsan sa jeep, may aakyat sa jeep na mga, sabihin na lang natin, mga kapatid natin na ngailangan ng tulong. Kadalasan dyan yung tinatawag na badyaw, mga kapatid nating badyaw. Pag akyat sa jeep, bibigay ng mga sobre. Ilalagay ng mga sobre po, ilalagay sa hita ng mga pasahero. Kasi hindi naman tinatanggap. Pag inaabot, hindi naman tinatanggap. Diba? Kaya inilalagay na lang po sa hita po ng mga pasahero. Tapos mamaya-maya, yung mga kapatid natin na to, babalikan yung sobre, kukunin. Di po ba? Alam niyo po kung alin ang nakakalungkot? Ang nakakalungkot, pag kinukuha na yung sobre, saan kinukuha? Sa sahig. Narinig niyo po? Nakakalungkot yung kukunin na nila yung sobre, sa sahig na nila pinupulot. Pero kung tatanawin natin, bakit sila lumapit sa atin? Kasi may inaasahan silang mabuti buhat sa atin bilang mga Kristiyano. Hindi naman yung lalapit ko lang naaasahan mabuti sa iyo eh. Amen? Lumalapit yun kasi bilang kapwa, tulad nilang tao, lalo na Kristiyano tayo. Amen? May natatanaw silang mabuti buhat sa atin. Kaya hindi sila nag-aalangan lumapit sa atin. Ang nakakalungkot, makatao silang lumalapit sa iyo. Tao na umaasang tulad mo, na kapwa nila'y may magagawa sa iyo na mabuti. Pero ang problema mga kapatid, lumapit sa iyo bilang tao, tinatrato mo naman na hindi tao. Bakit? Kasi kung tinatrato mong tao, hindi mo man lagyan yung sobrang iyon, sana iabot mo man lang ulit ng maayos bilang pagrespeto ng kanyang pagiging tao. Amen? Na minsan alam natin yung mabuti, pero hindi natin ginagawa. Amen? Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Na yan minsan ang nakakalungkot mga kapatid. Amen? Wala namang problema kung hindi mo lalagyan na sa'yo yun Pero yung ibalik mo man lang sana na bilang pagrespeto na hindi na lang hayaan kukunin sa sahig. Amen?
na nagpapakita na tila bagay kawalan ng pag-ibig. Kita niyo po, sa atin, tingnan natin, parang napakasimple lang. Parang, ano ngayon kung nahulog yan dyan? Di ba? Parang simple lang, pero kung bubuksan mo yung pangunawa mo, kawalan ng pagmamahal sa taong o kapwa. Nais ng Diyos, ibigin natin tulad ng pag-ibig natin sa ating sarili. Purihin natin ang ating Panginoong Hesus. Kaya minsan, yan po yung mga bagay na nakikita po natin, ginagawa po natin na nakapagpaparumi sa atin sa paningin ng Diyos. Amen? Na dapat maingatan po natin iyan. Ang isa pong sinabi pa po dito sa ating binasa po ay yung salitang pag-iimbot. Amen? Ang isang nagpaparumi sa tao po, ang sabi po, yung salitang pag-iimbot. Pag-iimbot, ito rin po mga kapatid, yung pag-iimbot natin sa mga bagay na hindi atin. Amen? Sa mga bagay na hindi po atin, yung mga pag-iimbot o pagnanasa natin sa mga bagay na pagmamay-ari ng iba. Pagmamay-ari ng iba. Na sabi po, yan din po ang isa sa nakapagpaparumi po sa atin. Kapag hinahangad mong makuha ang mayroon sa iyong kapwa, amen, yung kasakiman na umiiral sa buhay po natin, alam naman natin yung kasakiman, minsan yung kasakiman ay yung akin-akin, yung iyo'y akin, di ba? Na hindi tayo nakokontento mga kapatid sa ating Panginoon Kristo. Kapag hinahangad natin minsan, yung mga bagay meron sa ating kapwa, pinag-iimbutan natin yung mga bagay meron sila na wala po sa atin. At kapag yan ay ninasa natin, makuha natin iyan sa kanila, di ba isang paghahangad iyan na kung saan masira ang kanilang buhay. Amen? Paghahangad na masira ang kanilang buhay. Minsan buksan natin ang ating mga pananaw. Minsan dumarating sa punto, nangangailangan tayo ng tulong. Amen? Nangangailangan ng tulong, nasa kagipitan ka minsan, ang tao, nasa kagipitan tayo minsan. Minsan may mga mag-o-offer sa iyo ng tulong. Walang masama doon. Diba? Nag-o-offer siya ng tulong. Pero kung alam mo, yung ino-offer siyang tulong, may kapalit po iyan. Amen. At yung ino-offer sa iyo ng tulong, ay alam mo na kung saan mga kapatid, may pinaglalaanan iyan. Na kapag tinanggap mo, yung para sa pinaglalaanan noon, ay mapupunta sa iyo. Amen. Nakukuha niyong ibig kong sabihin. Ang mag-o-offer sa iyo may pamilya. Amen. Na yung ino-offer sa iyo, alam mo, dahil may pamilya siya, para talaga iyon sa pamilya na dapat. Na kapag inalok sa iyo at tinanggap mo, yung para sa pamilya niya, sa inyo na yon mapupunta. Amen. Na minsan, dahil lang sa atin minsan, mga pangangailangan na pag-iimbutan natin yung mayroon sa ating kapwa na hindi bali mawala iyan sa kanila, basta mapasayo lang iyan. Matugunan lang ang ating pangangailangan. Diba? Minsan natutukso. Pag natukso na, magdidiman na. Mayroon ka ng pananagutan sa akin. Papayag ka ba? Papayag ka ba na diba, hindi ka napapaagrabyado. Kaya kung anong makukuha mo sa kanya, sisikapin mong makuha mo sa kanya na kung saan, iyon ay alam mo dapat na sa pamilya niya. Amen. Na kapag minsan ginagawa natin iyan, paghahangad iyan na kung saan masira kung ano ang mayroon sila sa kanilang buhay. Amen. Isang gawain na nakapagpaparumi sa atin sa harapan ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo na nawa anumang ino-offer minsan mayroon sa atin, tingnan muna natin. Amen? Tingnan natin ano ang mawawala
maari, sino ang mawawalan kapag iyan ay mapasa akin? Amen? Meron bang mawawalan? May masisira ba? Na kung saan, mga kapatid, nakikita ng Diyos lahat. Wala tayong maililihim sa ating Panginoong Hesukristo. Na kinakailangan ang Diyos tapat, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ang sabi po dito sa unang Korinto, kabanata po ay 6 talata 18, ang sabi po diyan, gumagawa tayo ng pagkakasala na ikinakasira ng iba. Amen? Subalit ang taong gumagawa ng kasalanan, sarili niyang katawan ang kanyang sinisira. Hindi lang, ang sabi po, hindi lang yung sinisira mo ay yung kapwa mo na nakukunan mo ng kung anumang may pakinabang sa iyo, kundi ang sabi po ng salita ng Diyos, hindi mo alam mismo yung sarili mo ang iyong sinisira. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Bakit po? Sapagkat sinisira natin ang ating sarili sa paningin ng Diyos. Amen. Kaya dito po mga kapatid sa Panginoong Hesus, anong sabi sa aklat ni Isaias, kabanata 49, talata 2, ang sabi po dyan ay ang ganito, ang Diyos ay malakas upang iligtas ka. Siya'y hindi bingi at ang dalangin mo'y naririnig niya. Ngunit ang sala mo ang siyang dahilan kaya hindi marinig ng Diyos ang iyong dalangin. Kaya nais ng Diyos lahat ng nakapagpaparumi nito, mawala ito sa puso po natin. Dahil mayroong Diyos na handang tumulong sa atin kung ilalagay lang natin sa ayos ang kalalagayan ng ating puso. Ang sabi po mga kapatid, sa aklat ni Santiago, kabanata 5, talata po ay 17 o 16 hanggang 17, ang sabi niya, si Elias ay taong tulad din natin. Amen? Subalit nung si Elias po ay nanalangin, na hindi papatak ang ulan sa loob ng 3 taon at kalahati, hindi pumatak ang ulan. At nung dumalangin si Elias na pumatak ang ulan, pumatak ang ulan. Ano ang sabi po? Malaki ang magagawa ng panalangin ng taong matuwid. Amen. Malaki ang magagawa ng panalangin ng taong matuwid. Kapatid sa Panginoong Hesus, anumang suliranin ating kinakaharap sa buhay po natin, isa lang ang ating pakaingatan, ang kalalagayan ng puso natin sa harapan ng Diyos. Habang nasa ayos iyan, may Diyos na kailanman hindi tayo lilimutin. May Diyos na didinig ng ating mga dalangin. Tumayo po tayong lahat. Yuko natin ang ating ulo at lagay natin ang ating kamay sa tapat po ng puso po natin. Ama naming nasa langit, ito ang panahon na kung saan patuloy namin nawa makita ang kalalagayan ng puso namin sa iyong banal na harapan. Dumadalangin kami dakilang Diyos, anumang katigasan mayroon ang aming puso, pawiin mo Lord ang mga katigasan pong ito. Pawiin mo, Panginoong Hesus. Turuan mo ang puso naming sumunod sa iyo, Panginoong Hesus. Turuan mo ang puso namin na magmahal sa mga salita mo, Panginoong Hesukristo, ibinabahagi po sa amin. Turuan mo ang puso namin na ariin ang kayamanan, na kayamanan ang lahat ng itinuturo mo sa amin, Panginoong Hesus. Sapagkat ito, Diyos, ang tunay na bukal, ang tunay na daan, para ang mga pagpapalang ipinangako mo ay dumaloy sa buhay namin. Tulungan mo kami, Panginoong Hesus, na ang puso po namin patuloy maging malinis sa iyong harapan. Amen. Hallelujah. Ngayon na aking kapatid, ang panahon ng pagbabago. Kamunduhan, itakwil mo na. Lumapit ka sa may kapal, di ka ba nababahala sa mga
bawat ginagawa nating hindi mabuti, pagkakamali, may binubungang hindi maganda sa buhay po natin. Huwag natin antayin na yan ang aanihin natin sa buhay natin. Huwag natin antayin. Sagana ang biyaya at pagpapala na inilalaan sa atin ng Diyos. Yun ang pag-ukulan po natin ng pansin sa buhay natin. Yun ang pahalagahan po natin. At bilang pagpapahalaga sa mga pangako ng Diyos, itakwil natin yung mga bagay na sagabal. Itakwil natin ang mga bagay na hadlang sa pagkilos ng Diyos para yung mga pagpapalang iyan dumating sa buhay natin. Minsan, okay lang minsan kapag sa ating ginagawang pagkakamali, minsan tayo ang sisingilin. Pero minsan, mga mahal natin sa buhay na aapektuhan, nadadamay. Tingnan nyo lang, nung magkasala si Haring David, sinong naging kabayaran ng kanyang kasalanan? Isa sa kanyang mga anak. Narito tayo sa bansang ito para sa kanilang kapakanan. Para sa kanilang magiging kinabukasan. At ang lahat na yan ay dadaloy sa kanila, magaganap iyan sa kanila. Dahil merong Diyos tayong nilalapitan, may Diyos na mabuti, na makakapagkaloob sa atin ng ating mga pangangailangan sa lugar na ito para po sa kanilang kapakanan. Ang kailangan lang, lagi natin ilagay ang puso natin sa harapan ng Diyos sa tamang kalalagayan. Ama namin nasa langit, sa mga sandali na to, ito ang mga sandali, Panginoong Hesus, na nais mo na anumang meron sa puso namin na hindi kalugod-lugod sa iyo, ay aming isuko, aming itakwil, aming talikuran, Panginoong Hesus. Patawarin mo kami, Ama naming nasa langit. Kung may mga nabuo sa aming isipan, sa aming kalooban na hindi maganda, O Diyos, hindi mabuti, patawarin mo kami, Panginoong Hesus. Patawad, Panginoong Hesukristo. Patawarin mo kami sa mga karumihan na ito, Diyos, at dalangin namin, linisin mo kami, Panginoon, ng banal mong dugo. Hugasan kami mula ulo hanggang talampakan. At dumadalangin kami, Panginoong Hesus, pagkalooban mo kami na matuwid na isipan, malinis na kalooban na kung saan, Panginoong Hesus, ikaw ang maghari, ikaw ang manahan. At ang pag-ibig mo, Diyos, ang siyang pumuno sa puso namin. Salamat, Panginoong Hesus. Ang mga dalangin ito, Panginoon, dalangin po namin. Tugunin mo, Panginoong Hesus. Abutin mo ang puso po namin, Panginoong Hesukristo. Abutin mo ang puso po namin. Hubugin mo ito, Diyos, ayon sa nais mo. Ang mga salita mong huhubog sa puso namin, ang mga salita mo, Panginoon, na patuloy magtuturo sa puso namin, O Diyos, na gawin ang mabuting nais mo, ilagay mo, Diyos, sa puso namin. Salamat, dakilang Diyos naming nasa langit. Patuloy mo kami bigyan ng magandang kalusugan, kalakasan. Pawiin mo, Diyos, ang mga sanhi ng karamdaman sa aming katawan sa pangitan ng mga latay at sugat mong natamo, Panginoong Hesukristo. At dalangin namin, dakilang Diyos, ang iyong kamay, ang siyang kamay na manatiling may hawak ng buhay po namin. Ikaw ang Diyos na patuloy manahan. At tulad ng iyong pangako, huwag mo kaming iwan, huwag mo kaming pababayaan. Taas natin ang mga bagay na nais natin taas sa Panginoon. Ama, pagpalain mo ang mga kahilingan namin ngayon na inilalapit po sa iyo, higit sa lahat, aming idinadalangin na pagpalain mo ang lugar nito, Ama. Ang bansang Hong Kong, dakilang Diyos, pagpalain mo, Panginoong Hesukristo. Habang kami naririto sa lugar nito, Diyos, ang iyong malabay na pakpak, ang siyang dalangin namin, lumukob sa Hong Kong, dakilang Diyos. Ang iyong pagkalinga, O Lord, sa mamamayan nito, Ama, ang sa patuloy naming dalangin, Panginoong Hesus. Salamat, Ama, punuin mo, Diyos, ang lugar nito ng pagpapalang nagmumula po sa iyo. At higit sa lahat, dakilang Alisaday, sa bansang ito, maghari ka, dakilang Diyos, sa lahat ng mamamayan ng Hong Kong.
Salamat, Ama naming nasa langit, dinggin mo po ang dalangin at kahilingan na itinataas ng bawat isa. Walang mahirap sa iyo, dakilang Ama. Buhat sa kayamanan mo hindi nauubos, sa ngalan ng Panginoong Hesus, ipagkaloob mo ang bawat kahilingan. At ito lahat ay amin ang inaangkin at pinasasalamatan sa iyo, Ama, sa ngalan ng Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan at pasalamatan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Patuloy kayong samahan ng Diyos, pagpalain sa bawat gagawin ninyo. Amen. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang minat. Salamat, ibinigay niya si Jesu Cristo. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang minat. Salamat, ibinigay niya si Jesu Cristo. At ngayon, ang mahina'y lalakas, ang lupa ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. At ngayon, ang mahina'y lalakas, ang lupa ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. Salamat, salamat. Dasalin natin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, sa Espiritu Santo. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nanatili sa kalingan yung makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon o katahanan, Ikaw aking Diyos, ang Diyos na tayo kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot di ka magdaranas. Lulutuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak, at sa kalingan niya ay nagtitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusog pagsapit ng araw, ni sa ano pamang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y magmamasid at sa panood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinaparusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin ika'y mapahamak at walang daratan. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel na silang susubaybay. Kahit sa dako ikaw ang maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka't silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa patong matalas. Kahit ng tapakan mo'y mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay, at nakatitiyak ng tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot,
Ngunit sa sandali ng bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Ngalan ng Ama, ng Anak, Diyos, Espiritu Santo. Amen. God bless us all. See you next Wednesday and see you tomorrow.